May isang DDS na naman na nagpakita ng pagiging arrogante, pagiging sobrang yabang. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Nagpapatibay lang ito sa paniniwala natin na itong mga taga-kampo ng mga Duterte ay napakayayabang, napaka-arrogante. Tingnan mo itong pinaggagawa na naman itong si Guanzon, itong dating COMELEC commissioner at naging commissioner din ng COA at isang dating mayor ng Cadiz City sa Negros. Sa bagay, nung araw pa ito, nakikita ko na ito na medyo lumilipad ang ulo nito, napakayabang. Ngayon, eto, naka-encounter siya nung isang tao or couple na sinabihan siya na takpan naman ang bibig niya pag umuubo. At sa tingin ko, silang dalawa lang naman nag-usap. Hindi naman siya iniskandalo. Pinagsabihan siya ng maayos nung babae dahil natural naman yan eh. Nasa loob ka ng air-conditioned mall at ikaw ay nag-uubo nang hindi mo tinatakpan ang bibig mo, unethical naman talaga yan. Hindi naman talaga tama yan. So may karapatan ng ibang tao na pagsabihan ka. Ano naman ang masama doon? Hindi ka naman pinahiya. Dahil kung pinahiya ka, kung nag-iskandalo yung couple na yan, yung babae, kung nagsabi ng napakalakas na salita at ang intensyon ay hiyain ka, siguradong marami makakarinig yan. Wala naman siguro nakakahiya talaga ron. Hindi ka naman talaga intensyon ipahiya. Pero ikaw, dahil sa sobrang taas ng pride mo, sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, ang tingin mo na insulto ka. Yan ang problema dito sa mga DDS na to, na sobrang tataas ng tingin sa sarili nila. Nakakala mo talaga mga hari sila kahit wala pa sila sa pwesto. Wala pa nga sila sa pwesto eh. Kaya mga kapatid, mga kababayan, tingnan nating maigi itong mga ganito. Ito may ambisyon sa politika ito eh. Ngayon pa lang nagpapakita na ng kahambugan, pagiging arrogante, abogado pa naman ito. Pinagbubulyawan, minura-mura yung couple na mga sa tingin ko mababait naman, although wala naman tayo doon, hindi naman tayo present nung nangyari yan. Pero kung siya ay napahiya, sa tingin ko, pinahiya niya sarili niya. Dahil siya ang nagbunga nga eh. Napakalakas ng boses niya, pinagmumura niya, ang dami niyang pinagsasabi, ang tahimik nga ng babae, nakausap. No, kita dito. I want you to talk like here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? If you are not ready to marry to the stupid, ito Ramos, mga pobre, utang ina mo, hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci, ako ba pinili mo? No, I want your name. Get his name. Get his name, I want your name. Wala akong nabibidyo. Usap niya. Ang tahimik ng couple. Talagang umepal talaga siya. Marami daw siyang kakilala sa Rockwell. Actually, naniniwala ako marami nakakakilala sa iyo, Madam Guanzon. Pero hindi yan reason para magbunganga ka at magyabang ka diyan. Hindi reason yan eh. Hindi ka nagpakatao. Yung nagsabi sa'yo, nagpapakatao, maayos naman siguro pagkakasabi. Otherwise, marami makakarinig. Ikaw ang nagbunganga, ikaw ang nag-ingay, kaya ikaw ang na-video. Tinitreaten mo pa yung nag-video sa'yo. Bakit? May nangyayaring krimen eh. Krimen na yan eh. Gumagawa ka ng eksena, hinihiya mo yung kabilang party, so may krimen na dapat mai-record. Or may karapatan ng ibang tao na i-record yan. Dahil hinihiya mo yung mag-asawa. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Taas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang
speech ako doon na halos walang pahinga na. Panat talaga. Eh ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall, you're coughing, you should leave the mall, you should stay at home. Doon yung nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila, kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson, gumanon pa nga. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng tao. Oh my God. Sabihan ko ba naman, don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon, they're very courteous ha. They say hello to each other, you know, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Reklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na wasn't feeling well and tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong totohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Hindi sila ang nanghiya sa'yo, sinasabi mong napahiya ka. Sobra naman ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Yung karapatan mo, natatapos yan doon sa pag-uumpisa ng karapatan ng ibang tao. Ibig sabihin, talagang may karapatan silang pagsabihan ka kung sila ay malapit sa'yo at umuubo ka. Iisang hangin iisang space, iisang hangin ang hinihinga nyo dyan. So yung ibang tao, may karapatang sabihan ka na magtakip ka naman ng bibig mo pag umuubo ka dahil nasasaklawan mo na yung karapatan nila. Yung hininga mo, yung ubo mo, pwedeng malanghap ng ibang tao. Kaya nga sinasabi natin, meron niyang sa batas na meron tayong prinsipyo na sinasabing yung iyong karapatan, natatapos yan pag ang karapatan ng iba ay nasasaklawan mo na. Or yung umpisa ng karapatan ng ibang tao, diyan natatapos yung karapatan mo. Kaya, walang masama doon sa ginawa nung couple. Walang masama doon sa sinabi nung babae. At sa tingin ko nga, talagang ka lang, sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo, kaya nagbubunga nga ka, umabot na sa pagmumura. Kaya lang, napakabait nga nung couple, nakita naman talaga doon sa video na halos hindi nga namin marinig ang sinasabi. Hindi namin marinig ang sinasagot sa'yo. Habang pinagmumura mo, habang pinagsasasabihan mo ng kung ano-ano. So, hindi yung couple na yan ang mayabang. Ikaw. Hindi sila ang nanghiya sa'yo, ikaw ang nanghiya sa sarili mo. At pati sila, hiniya mo. Kaya may karapatan itong mag-asawa na to, itong couple na to, na idemanda ka, na sana gawin nitong couple na to para matuto ka naman. Grabe. Talagang walang hindi ako pumapalya doon sa sinabi kong itong mga nasa Duterte camp, itong nasa Duterte block, ang yayabang talaga. Namihasa kayo, nahirati kayo doon sa kilos, doon sa pananalita ng inyong poon na si Digong Duterte. Na nakikita rin natin dito sa magkakapatid na ang yayabang din. Itong si Sara Duterte, napakayabang. Itong si Pulong Duterte, napakayabang. Itong si Baste, napakayabang. Mga urong naman ng buntot. Itong si Baste, naghamon, nagyabang na hinahamon niya ng suntukan itong si General Torre. Akala niya hindi kakasa. Nung pumasa, lumipad papuntang Singapore.
Ito namang si Pulong, ang yabang-yabang, sinasabi niya, handa siyang humarap sa investigasyon. Handa niyang harapin ang ICI. Nung in-invite siya ng ICI, ang dami niyang kinakatuwiran. Pare-pareho kayo. Itong si Sara Duterte, ganun din. Ang yabang-yabang magsalita, kaya daw siya ay for good governance, lalabanan daw niya yung mga korap, lalabanan daw niya itong mga magnanakaw dito sa gobyerno, pero yung sarili niya, hindi niya isinasubmit para maimbestigahan. Katakot-takot na pagkilos ang ginawa, pati ng mga kasamahan niya sa kampo niya, wag lang matuloy ang impeachment case laban sa kanya. Wag matuloy ang impeachment trial. Actually, impeach na siya. Pero nung dumating sa Senado, yun, ando doon yung marami niyang kakampi, lahat ginawa nila. Wag lang matuloy ang trial na naging successful naman sila dyan. Pero alam na alam natin, wala kasi silang ikakatuwiran dyan. Doon sa pinagyabang ni Sara Duterte na kayang-kaya niyang harapin ang impeachment trial na yan, wala eh. Hinarang naman talaga ng mga kasamahan niya. Itong mga nag-idolize sa kanya, hindi talaga pinabayaan na tumawid papunta trial. Kasi alam nila, lalabas ang baho. Yung sinasabi ni former Senator Trillanes na mga bank accounts, ilalabas talaga yan. Maglalabasan yung mga ebidensya, yung katotohanan na ang dami-daming nakatagong pera nung mag-ama na yan na hindi nila kayang ipaliwanag. Ngayon, yung pinuno naman nila, itong nakakulong na sa ICC, yan ang pinuno ng kayabangan, pagiging arogante. Magalit na kayo sa akin. Hindi ba? Lahat, inaamin niya nung sa Senado. Inamin niya doon sa Kongreso. Tinuro niya pa si Bato de la Rosa na pinuno daw ng ng death squad. Inaamin niya na siya ang nag-uutos sa mga speeches niya. Na marami pa daw mamamatay, etc. Talagang siya daw mismo bumabaril din. Ang dami niyang speeches na ganyan na diretsong inaamin niya na siya ang nag-utos sa mga pagpatay diyan sa EJK na yan. Pero nung inaaresto na siya, nakita naman natin kung gaano nahirapan itong si General Torre. Nagkatagalan sila, ilang oras yan bago maisakay sa eroplano papuntang Dahig. Ganyan sila. Punong-puno ng yabang pag wala pa yung problema. Ang yayabang magsalita, akala mo kung sino, parang walang parang wala silang kinakatakutang batas. Parang sila mismo yung batas. Ganyan-ganyan itong arte nito si Guanzon. Siya na ang nagmumura doon, siya na ang nagbububulyaw doon. Nung lumabas yung kanyang panibagong video, siya pa yung lumalabas na naapi. Pinahiya daw siya ng todo. Kaya nagreklamo kagad sa pulis. Talagang magulang eh. Dumiretso kagad sa presinto, nagreklamo. Pero yung ginawa mong pagdidemanda na yan, baliwala yan. Kung talagang lalaban itong couple na to, lalabanan ka ng demandahan, wala kang ilalaban na ebidensya dyan. Dahil yung video na yan, kitang-kita naman kung sino ang bastos. Kitang-kita naman kung sino ang nanghiya kanino. Kaya yun, sinasabi ko nga, tumitiba yung ating sinasabi na basta DDS block, yung mga DDS supporters, yung mga nasa kampo ni Digong Duterte, ang yayabang. Walang pagsidlan ng yabang, ang tataas ng tingin sa sarili nila. Kaya, mga kababayan, hindi sila nararapat na umupo bilang mga public servant. Pag-isipan po natin maigi yan. Isa puso natin na ang mga ganitong klaseng tao ay hindi na talaga dapat makakuha ng isang posisyon sa gobyerno. Kawawa lang po tayong mamamayang Pilipino. Ngayon nga, itong si Guanzon walang pwesto pero ganyan na mag-aarte. Paano kung maging congresswoman ulit yan? Paano kung maging senador yan? Sasama yan doon sa ang mayayabang ng mga senador na puro mga kakampi ni Duterte. Na ang yayabang na ngayon, unti-unti na naglalabasan ng kaso. Sana nga itong mayayabang ng mga senador na to, na mga pro-Duterte, ay isa-isa na ngang makulong.
At hopefully, mangyari na nga yan ngayong Desyembre. At itong si Guanzo na to, bumabandera pa. Na alam naman natin, kahit naman siya, aminin niya, na pro Duterte siya, pero kung mag-aarte ganito. Hindi natin kailangan ng mga ganitong klaseng tao, mga kapatid, mga kababayan. Tandaan natin yan. Pag yan ay lalapit sa inyo, pagdating ng mga eleksyon, wag na wag niyong iboboto ang ganitong klaseng tao. Wag na wag. Hindi kailangan ng mamamayang Pilipino ang mga ganitong klaseng tao. Hindi sila bagay na maging public servants. Yung salitang servant, ano yan eh? Dapat yan, very humble ka. Paano magiging servant ang isang taong ganito kayabang? Ganito ka presko, ganito ka arrogante. Tulad ni Sara Duterte. Hindi siya isang public servant. Iniimbestigahan ang yabang-yabang. Mas marunong pa doon sa nag-iimbestiga. Binabastos, napaka-presko. Hindi sila bagay maging public servant, mga kapatid, mga kababayan. Uulitin ko, yung salitang servant, ano yan eh, may kababaan ng loob dapat. Humble ka dapat yan. Hindi ka dapat magyayabang. Hindi ka dapat nagyayabang dahil isa kang servant. Servant ka dapat ng mamamayang Pilipino. Ito bang si Sara Duterte, nakikitaan ba natin ng pagiging public servant? Nakikitaan ba natin siya ng kababaang loob? Wala. Ang lumalabas sa bibig niya, puro kayabangan. Puro propaganda. Kaya nga sinasabi natin, ang mga ganitong klaseng tao, tulad ni Guanzo na to, hindi bagay maging public servant. Wala silang kababaan ng loob, wala silang honesty, dahil binabaliktad pa niya ang nangyari, wala silang puso para sa public. Dahil ikaw kung public servant ka, bukod sa kababaan ng loob, yung sarili mo, inaalay mo sa serbisyo eh. Ito bang ganitong klaseng tao sa tingin mo, iaalay yung sarili niya para magserbisyo sa inyo? Yung ganyang kayabang? Kaya mga kapatid, mga kababayan, tandaan po natin yan. Itong ating topic ngayon, napapanahon ito dahil malapit-lapit na naman ang eleksyon. Ang dami nating naging senador, ang dami natin na naging congressmen, mga public officials, na ngayon lumalabas, walang intensyon na magserbisyo, kundi magnakaw lang sa kaban ng bayan. Isa na pong sinyalis yan na kung ang tao na nagpapakita ng kayabangan, nagpapakita ng pagiging arrogante, hindi po yan magiging mahusay na public servant. Kagaya na rin nitong mga senador, mga congressmen, well, actually, mostly mga senador na ang yayabang, na wala naman pala talagang iniisip kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi serbisyo. Kaya dapat matuto na po tayo. Ngayon pa lang, pag nakikitaan natin ng kayabangan, ibig sabihin yan, hindi po yan magiging magaling, hindi yan magiging honest na public servant. Nakita na natin kung sino mayayabang na senador dito. Ang daming beses natin nakita ang pagiging arrogante, pagiging mayabang, lalong-lalo na itong si Chis Escudero. Nung naging Senate President yan, akala mo kung sino magsalita. Ngayon, patong-patong ang iskandalo niya. Ganyan po ang sinasabi nating mga public servant, nagpapanggap na public servant na wala naman palang intensyon na mapagserbisyo sa publiko, kundi serbisyuhan ang sarili nilang bulsa. Serbisyuhan ang kanilang mga sariling buhay. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo at kung maaari, i-share po natin sa ating mga kakilala, mga kaibigan itong ating video nang sa ganon ay matulungan na lumawak, lumaki ang ating community at matulungan ang ating munting channel. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong ulit.